total depravity of man or total inability of man. So, pag sabi pong total depravity or total inability, ibig sabihin po, ay walang kakayanan po yung tao sa kanyang kalagayan bilang isang makasalanan. No? Yun po yun. Okay? So, dito po natin nakita sa aklat po ng Romans chapter 3. Basahin po natin. No, Romans chapter 3, verse 10. Opo, Romans chapter 3, verse 10. Okay? Pakibasa niyo po. Romans chapter 3, verse 10. Sige. Verse 10. Sige bro, basahin mo. Ha? Romans chapter 3, verse 10. Ay, hindi nyo nakita? Okay. Sige po. Ituro ko natin. Hindi. Chapter 3, chapter 1. Ito na ko. Ito. Ayan. Ayan. Page 480 po. 480. Sige, basahin nyo. Meron Tagalog. Yan, kasama Tagalog. Yan. Gaya ng nasusulat. Gaya ng nasusulat, walang sino matuwid, wala kahit isa. Oh, wala pong matuwid, no? Wala kahit isa. Yan pong ating kalagayan sa ating Panginoon, no? Akala kasi ng marami, ako naman ay matuwid. Ako naman ay hindi gumagawa ng kasalanan. Ako naman ay hindi na-memorisyo sa kapwa ko. Akala nila ay matuwid na po sa harapan ng Panginoon. Pero tayo lahat, walang matuwid ni kahit isa, sabi ng Panginoon. Bakit po? Kasi po sa ating minanang kasalanan kay Adan at kay Eva, no? Atin po yan naman na po hanggang ngayon. Okay? So, ano po ang sinasabi pa dito sa verse 11? Sige po. Verse 11 po, pakibasa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. So, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Oh, malinaw po yan, no? Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang totoo po niyan, kung bakit nandito tayo ngayon, kasi tayo kinilos po ni Lord. Tama? Kung bakit tayo nandito ngayon, nakinig tayo ng salita ng Diyos, sapagkat tayo ay talaga wala talaga naghahanap sa ating Panginoon. Dati ang buhay po natin ay wala po talaga, no? Wala tayong Diyos dati na pinaglilingkuran. No? Maaring sa isip natin meron, pero yung ginagawa natin galing sa puso, wala po talaga, no? Sa tingin sa mata ng Panginoon, ang puso natin kasi mahalaga, no? Hindi yung bibig o ano man, ang puso, o ano na naman ang puso ko natin. Sapagkat sabi nga po ni Jeremiah, ang puso natin ay madaya, no? Basahin na natin, Jeremiah chapter, sino may lumang tipan po dyan? Jeremiah chapter 17 verse 9. Okay? Pakibasa po sa lumang tipan. Ano chapter? Chapter 17 verse 9. Pakibasa po, Sister Jinky. Sa inyo po, walang ano po dyan. Ang Walang... puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Ang puso talagang higit na mandaraya. No? Kaya po, ang sabi ng ating Panginoon ay malinaw po na higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. No? Sino nakakaalam? Of course, ang nakakaalam niyan ang ating Panginoon. Okay? Kasi ang tao, alam mo naman ang tao, self-righteousness ang tao. No? Gusto niya, matuwid siya lagi, pero in the sight of God, talaga ang ating kalagayan talaga sa Lord, originally, no, mula tayo ay pinanganak pa, makasalanan na. Sa tiyan pa lang tayo ng tiyan ng nanay natin, makasalanan na po. Kasi yun po ang ating minanang kasalanan kay Adan at kay Eva. Okay? So, basahin natin
kung totoo ba na tayo po ay nasa sinapupunan pa lang, ay may kasalanan na po. Basahin po natin, aklat po ng Psalms. Saan? Oo, Psalms o awit. Sa Tagalog, awit po. Psalms chapter 51, verse 5. Okay. Babasahin po ni 1 verse 5. Sister Carmelita po. Sige po. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan niya nang ako'y iiwan. Amen. No? Malinaw po, no? Na ako'y makasalanan o sa ibang Tagalog, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. So sa tiyan pa lang po, namana na po yan, yung kasalanan. Kasi ang baby sa loob ng tiyan, buhay po yan eh. Tama? Amen. Buhay po siya. So, meron na po siyang kasalanan. Kaya malinaw po, ang sabi ni David, maging siya mismo ay nagpapatunay Ayaw niyang na ang kanyang nasa sinapupunan pa siya, ipinaglihi pa lamang ng kanyang ina, siya po ay nagkakasala na po. Kaya malinaw po yan na ang tao talaga ay walang free will, ika nga, in terms of salvation, in terms of obedience, no, sa pagsunod, no, sa ating Panginoon. So ang dahilan kung bakit ay ginuna ng Diyos ang mundo sa pagitan ng baha, sa pagitan ni Noe. Ano pong dahilan bakit ginuna ng Diyos ang mundo noong unang panahon? Dahil sa kasalanan. Tama? Okay? Ginuna po ng Diyos yun. Hindi No? sila naniniwala Ang sa mundo. Okay, okay lang po yan. Ang mundo, no? Sa pamamagitan po ng baha. Okay? Kaya pagkatingnan niyo po yung mga bundok, no? Pagkaararuhin yung bundok, may mga shells po siya. Kasi po, lahat po niya na bundok ay inapawan po yan ng tubig. Okay? Ano po ang pinakamataas sa bundok sa buong mundo? Mount Everest. Diba? Mount Everest. Pero ang tanong, Mount Everest ba na lunupan din pa ng tubig? Yes, lahat buong mundo, sabi ng Biblia. Sa Genesis po yan, buo po yan. Kaya ang naligtas lamang ay silang 8 ni Noe at ang kanyang mga anak, pamilya. At saka itama yung mga hayop. Okay? So malinaw po yan, because of sin. No? So, nung ginunaw naman ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah, ano ang dahilan? Ba't ginunaw po ni Lord? Dahil sa kasalanan, no, ng tao po. Kasi ang tao talaga ay ang namana kasalanan. So, binigyan sila ni Lord ng kanyang kautusan, ayaw pa rin sumunod, kaya po napahamak po ang kanilang mga buhay. Okay? Ganon din po sa panahon natin. Meron pong paalala si Lord sa atin. Ano pong paalala ni Lord? Salita po niya. Ito po yon, ang Biblia, na para po ating sundin ang ating Panginoon. Subalit maraming tao ngayon na ayaw maglingkod sa Lord, ayaw sundin Panginoon. Ano ho nangyayari? Napahamak ang kanilang buhay. Tama po? Amen. Ang iba, di ba, ang iba, dahil sa lasing na didisgrasya, tama? Oh. Di ba? Ang iba naman, nababaril dahil mali ang ginagawa. Tama? Napapahamak yung buhay. Okay? Kaya tinuturo po ito ng ating Panginoon para makita ho natin na ang tao talaga ay sa simula pa, sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, ay makasalanan na po. No? Kaya ano pa po ang ituloy po natin mga minamahal? Ano pa po sabi ng Panginoon? Okay? Dito po sa aklat ng Romans chapter 3 verse 12. No? Kanina, kadugtong po sa ating binasa kanina, Romans chapter 3 verse 12. Okay. Silang lahat ay lumilipit sa daan. Sila ay sama-samang nagiging kapit. Ano yan? Ayusin niya. Okay, Lahat ang tao. ay lumiis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti. Walang kahit isa. Amen. So, gumawa ng kasalanan, nagpakasama sa buhay, nalihis po sila, at ang sabi ng Biblia ay walang gumagawa ng mabuti, wala ni kahit isa. Ni kahit sa atin, maging si pastor. No? Sa tiyan pa lang ng ina, si pastor, makasalanan na. Tayong lahat,
Ito po yung kasalanan, all without exemption. No, walang exemption sa atin, kahit sino man yan. Okay? Sino man yung tao, lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po, ang naging resulta, ito, karamihan, no? Basahin natin, Romans chapter 8. Okay? Romans chapter 8. Basahin po natin, Romans chapter 8, verse 7. Kaya nga, kapag itinutoo ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Amen. So, hindi po talaga niya magagawa kasi nga po, makasalanan ang tao, walang matuwid, ni wala kahit isa. Kaya naman tayo ngayon, naging matuwid sa Lord kasi po tayo ay nilinis na po ang ating kasalanan ng ating Panginoong Yesu Kristo. No? Ano pa po, mga kapatid? No? Ang kalagayan natin sa Lord ay patay spiritual. No? Basahin natin, Ephesians chapter 2 verse 1. Ephesians chapter 2 verse 1. Oh, Efeso po. Ephesians sa English, sa Tagalog, Efeso. Okay? Efeso. At kayo binuhay niya Mhm. nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pasalangsang ng mga kasalanan. Okay. Malinaw po, no? Sabi dito, at kayo'y binuhay niya. Tayo po yon. No? Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, pagsalangsang at mga kasalanan. So sa madaling salita po, tayo ay patay is spiritual. Tama? Buhay tayo, pero tayo ay patay is spiritual. Pag sinabing patay is spiritual, ay wala ho tayong ginagawa tungkol sa ating Panginoon noon. No? Nung tayo ay makasalanan pa. Okay? Kaya po tayo, naging ganito ngayon dahil binuhay tayo. Sinong bumuhay sa atin? Ang Espiritu ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang bumuhay sa atin. Kaya po tayo ay iniligtas ng Diyos, binuhay ng Diyos sa Kanyang biyaya. Iniligtas na ni Lord sa Kanyang biyaya. Ang pagbuhay ba, kaligtasan po yon? Yes, kaligtasan po yun. Niligtas tayo ng Diyos. No? Doon sa makasalanang kalagayan, doon sa patay na kalagayan, dahil sa ating pagsuway at kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 5. Gito po. Babasahin po ni Brother John. Okay, siyan bro. Pakisuyo lang bro. Ephesians chapter 2 verse 5. Sige po. Kahit English, kahit Tagalog po. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa. Dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen. So pag sinabi yung kagandahang loob, ito po yung biyaya no, ng ating Panginoon. Sa English kasi itong sabi, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Sa biyaya, kayo ay nangaligtas. Kaya kaligtasan po natin mula sa kasalanan, mula sa patay na kalagayan, dahil sa kasalanan, tayo po ay binuhay ng ating Diyos. Binuhay tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, tayo ay niligtas sa biyaya po ng ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan po natin, gawa po ni Lord, hindi gawa ng tao. Tama? Amen. Kasi lahat tayo, makasalanan, lahat tayo patay, paano sasabihin? Ako ang nagligtas niyan eh. Diba? Lahat tayo eh. All without exemption. Kaya po, ang nagligtas sa atin, ang bumuhay sa atin, mula sa kalagayang patay, ay ang Diyos o ang Espiritu po ng ating Panginoon o ang kapangyarihan po ng Diyos. Kaya ang sabi po dito ni Pablo, malinaw po, for by grace, ye are saved. No? Sa biyaya, kayo ay naligtas. So ang tanong, ano po ba ang katibayan natin, Pastor? Na tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. Okay? Ang katibayan po, ito po yung
pagbuhay sa atin ng Espiritu ng Diyos. Pangalawa, yung pagtubos po sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tinubos po tayo ni Lord? Yes. Amen. Tinubos po tayo ng ating Panginoon. Anong katibayan? Basahin ho natin. Sa Ephesians chapter 1, verse 7 po. No? Ephesians chapter 1, verse 7. Okay? Sister, pakibasa po. Kita niyo, 1:7. Nasa kanya tayo ay may katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang kapatawaran ng mga kasalanan, alinsunod sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Amen. Kaya si Lord po, mayaman sa biyaya. No, mayaman siya, malinaw eh. Riches of His grace. No? Kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya tayo po ay tinubos. No? In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Malinaw po yan na ang nagtubos sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya kung inyo pong nabasa, ang dyan, ano sabi ni Lord nung siya ay napako sa krus, bago siya malagutan ng hininga, anong sabi niya? It is finished. Tapos na yung kanyang pagtubos sa atin. Okay? Kaya ang kaligtasan, tapos na, ginawa na po ni Lord. Hindi yung gagawin pa lang. Tama po? Okay? Malinaw po, ginawa na po ni Lord yun eh. Kaya hindi na natin kailangan magpapako pa sa krus para mabawasan doon yung kasalanan. Hindi ho. Ginawa na po yan ng Panginoon. Tama? Kasi kung merong tao na nagpapako pa sa krus, sasabihin niya, para mabawasan ang kasalanan, ibig sabihin po, hindi pa para sa kanya, hindi pa sapat ang pagtubos ng Panginoon sa kanya. Amen? Naniniwala siya na hindi totoo ang katubusan ng ating Panginoon. Pero totoo po, sinabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Kaya ang nagbigay po sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Pastor, anong katibayan? John chapter 10. Basahin natin. Okay? John chapter 10, verse 28. Okay? No? John chapter 10, verse 28 po. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Amen. Sino nagbigay ng buhay na walang hanggan? Si Lord, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi nga po, di ba, napako siya sa krus. Tinubos po tayo eh. No? Naimbis tayo ang magbayad, pero siya ang nagbayad sa atin. Gaano kabuti po ang Diyos, mga kapatid. So malinaw po, ito po yung tunay na gospel. No? Na binabahagi ko natin. Nagsabi po ng ating Panginoon, and I give unto them eternal life. Ano ibigay daw sa atin? Eternal life. Sino nagsabi? Ang ating Hesus Kristo. Okay? Ang ating Hesus Kristo. At kailanman hindi sila mapapahamak o malilipol. No? Kaya ang kaligtasan po, once lang, ginawa ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Hindi yung kaligtasan na tatanggapin mo si Kristo ngayon, ligtas ka ngayon, susunod na linggo, na backslide ka, tanggapin mo uli. Hindi o ganon. Kasi ang kaligtasan, once lang na ginawa po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya tayo bilang mga tinubos ni Kristo, ang ating tanggapin dapat yung aral ng Panginoon. Kasi tayo po ang tinanggap ni Lord eh. Sino bang unang umibig sa Lord? Tayo o si Lord? Ha? Tayo po ba ang unang umibig sa Lord o siya ang unang umibig sa atin? Siya po ang unang umibig sa atin. No? 1 John chapter 4 verse 19, pakibasa. Okay, para maintindihan natin. 1 John chapter 4 verse 19. Pakibasa po, Sister Agnes, kahit sa English po. We love Him because He first loved us. We love Him because He first loved us. Umibig tayo sa Kanya dahil siyang unang umibig sa atin. Kaya tayo ngayon umiibig sa Lord. Kasi ang totoo niyan, si Lord po ang unang umibig sa atin. Sa pamamagitan po ng pagtubos
ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya tama pong sabi po sa John chapter 3 verse 16, anong sabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun po ang pag-ibig ni Lord sa atin, mga minamahal, no? Tunay po yan ang pag-ibig, hindi peke na pag-ibig. Hindi po yan pag-ibig ng tao, kundi pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig po ng tao kumukupas. Yes. Yes, kumukupas po yan. No? Kumukupas po yan. Diba? Pero ang pag-ibig ng Diyos, kahit kailan po, hindi po yan kumukupas. Okay? At tayo po ay inibig ng Panginoon na walang kondisyon. Diba? Hindi tayo inibig ng Diyos dahil tayo mahirap. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil tayo mayaman. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil tayo matalino. Inibig tayo ng Diyos dahil nais po yan ng Panginoon. Ayon sa kanyang dakilang layunin, ayon sa kanyang biyaya. Kaya ang kaligtasan po ay ayon po sa layunin at biyaya ng Diyos. Basahin na natin. Okay? 1 Timothy. Okay? 1 Timothy chapter 2 Timothy po pala. Chapter 1 verse 9. Okay. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Okay? Pakibasa po. Sige po. Nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang gawain natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob sa simula pa ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus. Amen. So malinaw po, no? Sabi dito, who hath saved us and called us with unholy calling, no? Na siyang naligtas sa atin ng banal na pagkatawag sa atin, na banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Kaya kaligtasan, hindi po dahil sa ating mga gawa. Tama po? Hindi dahil mabuti ka, magaling ka, magandang ginagawa mo. Sabi ni Lord, malinaw po, not according to your works o to our works. Sabi niyo dito, but according to His own purpose and grace. Layunin at biyaya po ng Diyos kung bakit tayo ay iniligtas po ng ating Panginoon, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kailan daw? Kailan tayo iniligtas? Before the world began. So, ibig sabihin po, ang plan of salvation, alam na po yan ni Lord. Siya po ang nagligtas po sa atin before the world began. So malinaw po yan. Kaya ang fulfillment, na fulfilled po ang kaligtasan, ginawa po yan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi kailangan ang kaligtasan natin, eternal, meron pong prueba, no? Merong katibayan. So ang prueba at katibayan, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Kaya po, mga naman, malinaw po na sa atin, sa kalagayan po natin, no? Sa harapan ng ating Panginoon, tayo po ay makasalanan, tayo po ay patay dahil sa kasalanan, ngunit dahil sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay iniligtas po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, ano pa po ang ginawa ng ating Panginoon? No? Katibayan para masabi natin na si Lord talaga ang siyang gumawa. Okay? Alam niyo po ba na hindi tayo tinubos ng ginto o ng tinatawag po na pera o anumang mga bagay, pilak, kundi tayo po ay tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Basahin natin 1 Peter chapter 1 verse 18 po, mga kapatid. Okay? 1 Peter chapter 1 verse 18.
Okay? Okay, basa po. Kayo po, nakita niyo po? Pwede po kayo magbasa o sabihin niyo lang po. Ayan. Sige po, 18. Sige po. Ayun na, 18 na yan. 18. Kung ano ang pinagkakatubos sa inyo ng mga pagulungan, pamumuhay na Pakasan mo lang. kulang. Mm. Tapos kayo hindi sa pamagitan ng marami na sisira at dalang dito. Mm. Verse 20 po, ituloy niyo po. Na nakilala. 19. Hindi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo sa tulad ng pagderong walang buwis at kapitasan. Sa 20 po, sister, tuloy niyo. Itinatalayagudihan ng Diyos bago pa nilikhan ang daigdig at alang-alang sa inyo ay nakahiyag sa mga huling araw na ito. Amen. So malinaw po, tayo pala tinubos, hindi ng, anong sabi ni Lord? Hindi yung nasisira na pilak o ginto, kundi tayo po ay tinubos ng ating Panginoon ng kanyang precious blood. Mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesus Cristo. Kaya malinaw po, dahil po tayo makasalanan, tayo po ay tinubos lamang ng ating Panginoong Jesus Cristo. Ngayon, dahil tayo po ay tinubos ng ating Jesus Cristo, anong gagawin natin ngayon, mga kapatid? Bilang tinubos ng Panginoong Kristo, anong gagawin natin ngayon? Dapat paglingkuran yung nagtubos sa atin. Tama? Dapat maglingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. At ang paglilingkod po dapat ay hindi ningas kugod. Ano po ibig sabihin ng ningas kugod? Simula lang. Sa simula lang, pagdating sa sunod na linggo, sunod na pagtitipon, wala na. Hindi ho ganon. Ang paglilingkod sa Lord dapat ay lifetime. No, lifetime. Habang nabubuhay tayo dapat maglingkod sa Lord. Bakit po? Kasi tayo tinubos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya dapat siya paglingkuran, bigyan ng karangalan sa buhay po natin. Kaya tayo nandito ngayon, nangangaral, para ipabatid sa inyo na ang katotohanan ng salita ng Diyos mahalaga sa bawat mananampalataya. Tayo po bang lahat mga mananampalataya ng Panginoon? Mukhang mahina yata. Tayo lahat mananampalataya ni Lord? Kasi wala tayo dito kung hindi tayo nananampalataya sa Lord. Tama? Okay? Kaya tayo nandito kasi po lahat tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Pero ang pananampalatayang ito dapat may kasamang gawa. Kasi ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Sabi ng Biblia. O, di ba? Patay po. Kasi walang gawa eh. Walang kilos. No? Puro salita lang. Ako naman, nananampalataya sa Lord. Anong ginagawa mo ngayon? Naglilingkod ka ba sa Lord o hindi? Di ba? Ang tunay na pananampalataya ay may kasama po yung gawa. May kaakibat na gawa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, trust and obey. No? Pagtiwala at pagsunod. With action po yun. Kaya ang ginagawa natin ngayon na ito, with action. Tama po? Tayo nagtitipon ngayon, sama-sama ngayon, with action, para po mabigyan ng karangalan yung nagtubos sa atin. Tama? Yung nagbigay sa atin ng walang hanggang buhay. Niligtas na ni Lord sa impyerno. Oh. Sino po bang gusto pumunta sa impyerno? Di ba wala naman? Meron bang gusto? Wala. Ayaw natin yon. Tama po? Okay? Kasi ang impyerno, nakalaan po yan kay Satanas at sa kanyang mga kampon. O di ba? Kampo ng kadiliman. No? Nakalaan po yan. Kaya tayo, bilang anak po ng Diyos, bilang nakaranas ng biyaya ng Panginoon, dapat magpatuloy tayo sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kahit man yan, umuulan pa yan, kahit baha man yan, tuloy-tuloy dapat ang paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay?
Kahit man walang merienda o meron man, dapat tuloy ang paglilingkod sa ating Panginoon. Tama po? Kasi po, naglilingkod ka sa Lord, di naman sa material na bagay. Tama? Yun kasing kagandahan ng paglilingkod. Naglilingkod tayo sa Lord, hindi tayo naglilingkod dahil sa kung anong mga bagay na gusto natin. Hindi ho, dapat gusto natin maglingkod sa Lord, bigyan natin ng karangalan, kalulhatian po yung ating Panginoong Diyos na buhay. Yun po ang genuine na paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po yan mga namal na tayo ay depraved. No? Wala tayong kakayanan during that time. Patay tayo dahil sa kasalanan, subalit dahil po sa kabutihan po ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay binuhay ng ating Panginoon. Kaya malinaw po doon sa ating binasa kanina, na dati kayo ay mga patay, kayo ay binuhay, di ba? O, dahil sa kasalanan pagsuway, patay tayo. Tayo po ay binuhay ng Diyos. Kaya ito tayo ngayon, naglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? So yun po ang gawa ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kaya po dati, ang buhay po natin, katulad po ng isang filthy rags. No, alam niyo po, filthy rags? Yung basahan. Diba? Maraming basahan sa harapan ng ating Panginoon. Pero salamat po sa Lord kapag tayo po ay tinubos, iniligtas po ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Romans, okay? Chapter 3, verse 24. Romans chapter 3, verse 24 po. Tita, ito. Kaya na. 24 Kaya na. po. Opo. Sige po. Ngunit sa kanyang kagandahang loob, sa walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang nagpapalaya sa kanila. Amen. So, tungkol ito sa pagtubos. No, sa English po, sabi dito, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Take note, through the redemption of our Lord Jesus Christ. Kaya po, grace pa rin po yun. Tandaan na natin, ang buhay natin ay nakasalalay po sa grace ng ating Panginoon. Bakit po tayo nabubuhay ngayon? Because of the grace of God. Tama? Bakit malusog tayo ngayon? Because of the grace of God. Bakit hindi tayo nakakasakit ngayon? Because of the grace of God. Tama po? Okay? Bakit may mga trials tayo ngayon? Because of the grace of God. Ibig sabihin, sinusubukan tayo ni Lord kung hanggang saan po tayo. Tama po? Natural po yan sa anak ng Diyos na may mga pagsubok. Kasi kung walang pagsubok, hindi tayo matututo. Tama po? Kaya ho, malinaw po na ang kaligtasan ito ay biyaya po ng ating Panginoon. Yung pagtubos po ng ating Panginoong Hesus Kristo. So malinaw po yan mga minamahal sa ating pong pag-aaral po ngayon na tayo po ay dapat mapahamak, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Okay? Nawa ay isa po itong aral na dapat po natin makita na sa buhay pala natin ay tayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi kayo niligtas dahil kay pastor. Amen? Hindi kayo niligtas dahil kay tatay, kay nanay, o sino man. Niligtas po tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ginawa na po yan ni Lord lahat ang kaligtasan po natin at buhay na walang hanggan. Bago tayo magtapos, meron po ba tayong tanong?